Good morning guys, good afternoon, good evening. Welcome back to my channel, Bella and Bing. For today's video guys is titriman natin itong ating carpet rose. Ano kasi, malago na siya. Tapos, paghihiwalayin natin, babawasan natin, aalisin na natin yung mga bulaklak kasi magulang na siya para magkaroon siya ng mga bagong suhi. At medyo crowded na siya dyan sa kanyang kinalalagyan. Kasi nung binili ko guys is maano siya, malago. Ngayon, para lumago sila at makahinga, hihiwalayin natin siya at ayan, inaalis na natin yung mga bulaklak kasi tuyo na at para magkaroon ng mga panibagong suhi. Ganun guys yung ginagawa ko sa mga roses ko. Pinuputol ko yung mga bulaklak para magkaroon ng mga panibagong suhi. Ito, ganun din yung gagawin natin sa ating carpet rose. Ano siya kasi, yung matatanda na yung mga bulaklak. Ayan, puti na nga yung kulay ng iba. Ibig sabihin, ano na sila, palanta na. Kaya, kailangan na natin bawasan. Pero yung binawas natin guys, yung medyo mga mahahaba, itry natin itanim kung mabubuhay. Dahil yung yung malalaking rose, ganyan ako mag-propagate. Yung bulaklak, hinahabaan ko lang yung stem para makakuha ako ng parte na medyo magulang. Tapos itatanim ko siya. Ayan, nabubuhay naman. Kaya itry natin dito sa carpet rose kasi maliliit nga siya. Hindi ko alam kung mabubuhay yung mga tinagagupitan natin. Kaya anuhin natin. Tingnan natin guys. Enjoy at medyo maano yung boses ko guys. May sipon dahil sa lamig. Pasensya na. Magaralgal. Madali ako sipon kasi pag may sipon, kasama yung ilong ngungo. Kaya ganito yung boses natin. Ang mga roses guys, gusto nila lantad sa sunrise. O hindi lang sunrise, sa araw. Kasi pagka nasa lilim sila, hindi sila masyado namumulaklak. Pero pagka sila, nasa maaraw, ayan, marami silang bulaklak lagi. Kaya ito, hindi pa ako nakakapag-alaga ng carpet rose kasi ngayon pa lang eh. Yun ang experience ko sa mga iba-ibang variety ng roses. Pagka wala pa silang ugat, kailangan diligin mo sila ng diligin, makitubig sila. Tapos, yung hindi dapat ginagalaw kasi, kumbaga nagtatampo din. Pagka tinanim mo na, dapat wag mo nang magalaw yung puno para tuloy-tuloy ang pag-ugat. Tapos, matakaw sila guys sa tubig. Gusto nila maraming tubig. Hindi naman yung as in nabababad.
Pagka bagong tanim, yun, kailangan diligin ng diligin. Pero pagka tumubo na sila, yung normal na lang na dilig. Pagka kasi dapat yung yung drainage, dapat kasi nadidrain siya ng hindi nabababad sa tubig. Kaya dapat malaki ang butas ng paso para hindi na stuck ang tubig sa loob. Kasi mabubulok din yung puno niya. Kaya lang siya, yung soil niya dapat yung nag-hold ng ng moisture. Katulad nito, ang niya, ang pinagtaniman is panampalay, kaya parang laging basa. Pero hindi babad sa babad sa tubig. Yan yung nila pag-aalaga ng mga roses. Mas maganda sa araw, nakalantad. Yan, paghihiwalay rin natin sila guys para magkaroon ng mga panibagong suhi, lumago pa muli. Ayan, hihiwalayin natin sila kasi maliit din lang yung paso. At pag tayo dito, napaganda natin yung tubo, ililipat natin yan sa medyo malaki-laking tubo o malaki-laking paso. Lang yan, regular lang siya. Kasi lalaki din siya yung kumbaga medyo tataas din siya ng konti. Hindi naman siya mataas na mataas katulad ng iba. At saka yung from time to time kasi pagka natuyo na yung mga bulaklak, kailangan natin i-trim para mabilis magkaroon ng suhi. Kaya ako usually, ang mga roses ko, tinitrim ko nila pagka maganda na yung pagka-bloom. Ko sila guys. Ititrim ko sila. Ayan, hindi ako nakakuha ng kutsilyo. Hirap ako maghiwalay. Pero hindi naman sila bugbog. Ayan, tinanggal lang natin yung ayan, tingnan nyo. Tinanggal lang natin yung konting nakausli doon para huminga. Madali naman siya buhayin. Ayan, hindi naman siya, hindi mahirap. Unless na laging nagagalaw. Wag lang kasing nagagalaw yung puno. Yan, medyo mataas naman yan na parte, kaya hindi nasasagi yan ng aso. Kaya nilagay ko nga dyan sa taas para hindi nila abot. Elevated dyan sa lupa. Pero yung ibang halaman, nandyan din lang sa lupa. Makulit kasi, kaya hindi ako nakakapaganda ng maayos ng halaman na nakatanim kasi pinaglalaroan ng aking mga alaga. Ngayon hindi ko pa mapaayos yung aking plant box, kaya dito muna yung mga halaman. Next time gagawa ko ng nun. I-film ko yung papagawa tayo ng plant box guys, para medyo lumuwag-luwag. Maliit lang kasi yung area namin, kaya siguro sa plant box medyo makakahinga yung mga halaman.
Sa pasok kasi limitado lang yung paglaki nila dahil kung gaano lang yung kalaki ang karami ang malalagay na lupa, hanggang doon lang sila, ikot-ikot lang yung mga ugat nila. At least sa plant box, makakaano sila, makakahinga-hinga. Pero itong roses, dito ko muna sila. Hindi ko pa alam kung ilalagay ko sila sa plant box. Kasi, ang ilalagay ko doon yung mga ayaw ng mga direct sunlight. Kasi nasusunog guys yung yung nasusunog ang mga dahon. Kaya doon ko sila ilalagay sa medyo may lilim. Sandali lang yung, kumbaga dinadaan din sila ng araw pero hindi matagal. Kaya ito pipiliin natin yung medyo mahaba-haba kasi sayang baka tumubo pa. Pero pagka hindi, okay lang. At least meron na tayong dalawang paso. So pag anuhin natin yan, pagyamanin, ito sayang lang. Kung tumubo naman, okay lang. Kung hindi, okay din lang kasi ano na rin yan kumbaga ang liliit hindi na natin tanggalin yung mga bulaklak, kaya natin silang malanta. Para magkaroon ng panibagong usli. Ayan Ang ganda ng bulaklak sa personal guys. Ang ganda niya kasi ang liliit. Ito ang kulay kasi nito pink. Dahil sa palanta na, kaya parang white na yung dirty white na yung kulay. Nagfe-fade sila guys. Habang paano na siya, pabulok na. Kahit naman yung mga red roses, pag pabulok na siya, nagfe-fade na yung kulay. Ito naman, dahil pink, na siya, paputi. Very light pink. Hindi naman siya masyadong light nung blooming siya. Pero pagka palight ng palight. Pagka bagong usbong pa lang yung mga bulaklak, ang ganda-ganda nila tingnan. Kaya napaka-cute. Bihira lang kasi ako makakita ng carpet roses. Kaya ngayon lang ako bumili. Salamat guys sa pagsama sa akin. Sana tumubo ang aking experiment dito sa mga pinutol ko. Para madagdagan ulit yung aking mga pananim. Mahilig kasi ako sa bulaklak. Kasi parang ang ganda-ganda ng taniman pag may mga bulaklak. Thank you guys for watching. See you in my next vlog. And enjoy. Huwag po kalimutan mag-subscribe at mag-like. Salamat po sa panunood. At salamat sa suporta. Bye-bye po. And have a nice day.